Ayun, isang magandang araw sa inyong lahat guys. Welcome back dito sa ating channel. Ayun, dito tayo magkakabit ng Scala 2 or Smart Pump dito sa Calamba, Laguna. Pakita ko din sa inyo yung mga future nito, yung advantage nito sa mga water pump. Kasi yung pagkakabit naman ito, napakabilis guys. Ayun. Dito, ayan, din natin kailangan gumamit dito ng check valve. Ito kasi yung inlet niya or yung suction niya. Diyan dadaan yung tubig or yung galing sa supply guys. Yan. Ito yung sinasabi kong check valve. Di natin kailangan gumamit ng gantong check valve compared sa mga kinakabit natin na water pump. Naglalagay tayo ng check valve para hindi mag-cut on or mag-cut off yung ating water pump or hindi siya quick cycle guys. Ayan. Ito kasi may built-in na check valve na dito sa loob. Pakita ko sa inyo. Andito sa loob yung kanyang check valve guys. Ayan. Yan yung puting yan. Yan yung sisilbing check valve niya para hindi lumabas yung pressure na naipon or na build up dito sa loob ng Scala 2 guys. Tapos ito yung supply niya or yung pagkukuhanan niyan tubig. Yan, may gate valve dito. Kasi ito existing na linya na. May nakakabit na dating water pump. Yan, tapos dito siya papasok. Yan, naglagay lang tayo ng male adapter. Hindi na rin tayo maglalagay nga pala ng union patente kasi kung nakita niyo yung kulay black na yan. Yan yung magsisilbing union patente niya. Makakalas natin yan. Yan. Ito yung pipe niya guys. Papunta dun sa dating existing. Kakalasin na natin yan. Ayun, may check valve pa yun. About naman guys sa pressure tank. Di nyo na rin kailangan bumili ng pressure tank or bladder tank. Kasi ito, meron na rin siyang built-in na bladder tank. Ayan yung pito niya guys. Ng bladder tank natin. Diyan yung mache-check kung may pre-charge pa siya or okay pa yung bladder natin na naka-built-in sa kanya. Tapos, di nyo na rin siya kailangan lagyan ng APC guys. Ayan, try natin. Plug ko lang to. Para ma-check nyo or makita nyo na may built-in APC na siya guys, si Scala 2. Ayan, na-under na siya. Pero, makita nyo, ayan. Hindi ko muna kinabit yung pipe para, ibig sabihin, kumbaga, wala pa siyang nahihigop na tubig. Ika-cut off niya yung, yung ating water pump or i-off niya yung water pump natin, yung ating Scala 2. Para, hindi siya masunog. Kasi water pump, masusunog yan guys kapag walang tubig na mahigop. Ayun o. Nakita niyo yung red na yan. Yan. Ibig sabihin yan, wala siyang mahigop na tubig or yung sign na yan or empty yung ating storage tank. Yun, may iwasan natin masunog yung ating yung ating water pump. Kasi nga guys, ang water pump is ilang minuto lang umandar na walang tubig, malaki na ang posibilidad na masira or masunog siya guys. Yan. Yan, kusa niyang papatayin or i-off yung water pump natin guys. Yung kahit i-reset natin, maandar lang siya din. Yun, mamaya pag na-detect niya na wala na ulit tubig na mahigop, yun, i-off niya ulit yun. Ang advantage nito, meron siyang built-in na APC. Hindi niyo na kailangan magkabit ng APC. Then itong source na to guys, or yung sa ilalim niya, may adapter na yan. Diretso na yan kay supply ng tubig. Hindi tayo maglalagay ng union patente. Ito yung union patente na sinasabi ko. Kasi yung black na ito, yan. Yan yung magsisilbing union patente niya guys. Kahit naka-fix na yung pipe natin, makakalas niya yan. Hand tighten nga lang pala to, hindi niyo na kailangan gamitan ng mga tools gaya ng pipe wrench guys. Kasi pwede itong matipak gawa ng plastic lang to. Hand tighten lang siya guys, basta tama yung lapat ng goma dyan guys. Yan. Hindi siya magli-leak kahit malakas yung pressure niya guys. Ayan. Ito ayan, kamay lang gagamitin natin. Yan yung nagsisilbi niyang union patente if ever kakalasin natin to si Scala 2 or may problema. Hindi natin kailangan magputol or mag-cut ng pipe. Ito na yung natin, yung linya natin, kinabit ko na. Ayan, para makita nyo lang. From storage tank, lagay lang bagay itong ang gate valve natin, existing na yan. Kasi may water pump nga dati dito. Nakakabit lang natin Scala. So yan, diretso siya dito sa ilalim. Pasok siya dito sa loob ng Scala, yung tubig natin. Then, dito, ito yung niya. Yung outlet na niya or palabas. Papunta na yan doon sa household. Dito natin siya i-connect. Iaayos lang natin yung piping kasi hindi na siya akma dun sa or yung linya niya or daan niya is hindi tama dun sa kasi yung dating water pump dun nakaharap. Ngayon sa side na natin ilalagay yung pipe or dun sa wall na para maimis naman kasi pag nakahang medyo pangit dignan then prone siya na maputol yung natin mga dugtungan. Ito guys, kinabit ko lang yung mga pipe muna natin.
mamaya ko na iaayos kasi tetestingin natin to. Ito yung outlet nya, hindi ko pa rin kinakabit or diudugtong papunta doon sa loob ng bahay. Open lang natin tong supply nung tubig or yung tubig galing kay storage tank para matesting natin yung ating skala 2 at makita nyo rin kung ganong kalakas yung pressure nya. Yan, open lang natin. Yun tsaka kung mapapansin nyo, ito yung nya, hindi ganong kalakas yung andar nya or yung tunog nya. Ayun ganun lang yung kanyang tunog, hindi siya maingay guys, kaya pwede ito sa loob ng bahay or kahit nasa ilalim ng sink kasi maliit nga siya, portable. Yun, yan yung pressure nya guys. Yun pwede nyo siyang i-adjust pa yung pressure natin, pwedeng taasan pa kasi ito din nga pala ang advantage ito, may built-in na pressure switch na rin yung ating skala 2. Kumbaga siya na rin yung magka-cut on at saka magka-cut off pag naano na niya yung naabot na niya yung PSI na yung tamang lakas niya guys. Yan, ito yung adjustan niya guys. Yan yung button na up tsaka down. Ayan, itong up kung dadagdagan natin yung pressure. Yan hanggang 5. Yun, kung gusto niyo pwede niyo rin siyang lagyan ng gauge para ma-check nyo kung ilang PSI ba inilalabas niya. Pero ito, yan, more on setup ko nito hanggang 3 lang kasi malakas na yun guys, almost nasa 30 to 40 PSI na rin yung katumbas nun. Yan, kasi ito yung mga futures niya sa ilalim. Yan, kung halimbawa may problema, walang supply ng tubig, walang supply ng kuryente, may iilaw dyan, yung kagaya sa number 1, iilaw yan kapag walang supply ng kuryente guys. Kaya alam niyo magiging problema ni skala 2 or ni water pump. Yun nag-cut off na yung ating water pump. Yan naman kasi kapag naandar, kahit hindi niyo masyadong rinig, yung kulay green na bilog na yan, gumagalaw yon or umiikot yon. Ibig sabihin, umaandar yung water pump natin, nagsusupply ng tubig siya sa loob. Ayan. Ngayon, hanggang dyan lang muna yung pressure natin na nakasetup kasi medyo malakas na yan pag tinaas pa natin guys yung pressure natin. Yun lang yung pag-adjust nung kanyang nung kanyang pressure guys or nung ating lakas ng tubig. Doon lang natin i-adjust yung up tsaka down guys. Yun. Yan, ayos ko lang yung piping nito, then pakita ko sa inyo kabuuan yung simpleng linya lang niya para pag nag-DIY kayo, ganito rin yung kakabit nyo. Mayroon kayong reference, so meron kayong pagtutularan guys. Ito na yung ating piping or linya ng tube, ating PPR papasok sa bahay. Naglagay lang nga pala ako ng ball valve dito kasi halimbawa nagka-problema sa loob ng bahay, magpapalit ng faucet or mayroong mga fixture na kailangang ayusin or palitan, may off natin yung ating supply ng tubig galing kay skala. Tapos yung suction niya meron ding gate valve. Kung halimbawa naman kakalisin natin sa skala, may off natin, hindi continuous yung flow ng tubig guys. So yun, bali yun lang, sana nagkaroon kayo ng idea sa pagkakabit ng gantong skala water pump. Yun, at maraming salamat po muli sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. Stay safe guys and God bless po.